Magandang umaga po ng Biyernes sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo, hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ako po si Tess Ramirez. At ang aking partner ay walang iba kundi ang maganda at sexy PR Director ng DTI, si Director Telma Dumpit Murillo. Hi Ma'am Telma, good morning. Yes, magandang umaga sa iyo, aking partner Tess. At syempre sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Welcome, welcome. Naku, tag-ulan na at second half of the year na tayo. Partner, ang bilis ng panahon. Ang bilis talaga ng panahon. At yung iba, Ma'am Telma, iniisip nila na mag-put up ng business kapag kalagitnaan na ng taon, di ba? Bakit late? Oo, yun ang gusto nila eh. Sabi nila kasi pag early this year pa, mga marami pa raw preparasyon. So, kapag kalagitnaan ng taon na magsisimula, handang-handa na raw sila. Ayun. But any time of the year is okay, di ba? Correct. Basta pagkakakitaan, okay na okay yan. So, dahil July, bukod sa tag-ulan na yan, ito rin ay dinedeklarang SME month ng DTI. Ayun naman pala, Oo. SME month. SME month, kaya happy SME month sa lahat ng ating mga SMEs. At kaugnay niyan, pag-uusapan natin kung ano ba yung iba't ibang mga tulong na ibinibigay sa ating mga SMEs ng DTI. Ayun, kaya sa ating unang segmento, Para-paraan lang. paraanin po natin ang para-paraan lahat. Sa linya na ng ating komunikasyon, Ma'am Telma, ang ating kakausapin. Yes, ang Director in Charge ng Philippine Business Registry o yung PBR, kausapin natin walang iba kundi si Director Nani Dionisio. Good morning, Nani. Good morning, Telma, and good morning, Tess. Good morning po. Yes, welcome to the program. Live na live ka. Sige. Okay, pag-usapan natin itong Philippine Business Registry. Matagal na natin itong inilunsad last year. Ano na ba yung mga pinaka-latest at mga challenges pa rin? Ang Philippine Business Registry, nilalayo nito na pagsama-samahin sana yung mga national agencies as well as makakonect tayo sa local government units. Correct. Nilalayo nito na mapabilisan ang proseso ng registration at sana magkaroon ng iisang sistema in terms of the number of documents and in terms of wala nang redundancy sana sa documentation pagka lumilipat ka ng ahensya ng gobyerno. So ito yung isa sa pamamaraan na ginagawa ng DTI upang maging kaaya-aya yung pagnenegosyo sa Pilipinas, hindi ba? Oo. Yun. Siyempre ayaw natin pahirapan sana ang ating mga negosyante. Okay. Para mas mabilis sila makapagsimula at mas mabilis sila makapagnegosyo at makakita ng pera. Ayun. Kaya naman pala ngayon mas mabilis ang proseso ng application sa business registry. Sir Nani, di ba? Okay. So, so far, dun sa ating implementation, Director Nani, ano ba yung mga nakita natin na pwedeng ituloy at pwedeng dapat palitan pa para ma-improve? Batay nga doon sa aming karanasan dati dahil hindi pa kami nakadepende kami sa aming laki ng servers. Oo. Pagka dumadami yung applications namin na inilalagay sa PBR, Oo. ay bumabagal yung sistema. Okay. Pangalawa dito, may problema rin tayo minsan sa connectivity or yun sa tinatawag nating local service provider na siya nagko-connect at nagbibigay sa atin ng internet connection. Naku, ito mga telco. Para makakuha tayo ng web applications kahit saan naman nakalugar yon para magamit natin sarili natin mga computer system. Mula sa bahay? Apo. Okay. So, paano natin ina-address itong mga challenges na ito? Well, based dun sa aming learnings and experiences before na masyadong tumatagal dahil sa dumadami yung inakabit nating application doon sa ating server, tinignan namin kung makabubuti sa amin ang pumunta ng cloud. Cloud, okay. Ang cloud ay binago lang natin yung environment. Imbes na nakapix tayo dun sa hardware natin sa server, ay nilagay natin siya somewhere else na merong flexibility tayo na mag-adjust ng capacity. Okay. Ibig natin sabihin,
kung hindi masyadong gumagamit yung ating mga negosyante at kung konti yung nag-a-apply, pwedeng maliit lang yung konsumo ng ating server. Okay, so ito na ngayon ang ginagamit natin. Nagsimula tayo dito noong January 17 para sa business name registration. Okay. At sa PBR naman, nagsimula tayo maglipat sa cloud noong February 4 of 2013. So, ibig sabihin ba, Director Nani, pwede na ngayon out of their homes sila mag-register? Hindi pa. Hindi pa rin. Oo, kasi nung sinimula natin yun, inuna natin yun sa prioritization na ilagay ito noong March sa ating mga DTI field offices. Okay. Kaya lahat ng ating field offices, binigyan namin ng access na maka-hook up doon sa ating Philippine Business Registry na nasa cloud. Okay. So, ibig sabihin ay kailangan pa rin nilang pumunta sa mga DTI offices para magrehistro ng kanilang business name. Tama yan. Kasi po, hindi pa natin nakukumpleto lahat yung segment ng application dahil hindi pa natin nakukuha yung electronic payment transaction. Okay, so mas maikli ba ang panahon ngayon? Kung nyari pupunta ka ng DTI, mas mabilis na ba? Opo, kasi kung ikukumpara natin dati, napupunta ka ng DTI para kumuha ng business name lang. Oo. Ang ginawa ng PBR, pag pumunta ka sa DTI ngayon, pwede ka na makakuha rin ng SSS number, Okay. PhilHealth number, pag-ibig number, at pwede mo na rin ma-validate yung BIRT number mo. Ayun. So marami na tayong serbisyo na inilagay kaakibat ng ating paglulunsad ng Philippine Business Registry. So, anong dokumento lang ang kailangan nilang dalhin? Meron tayong tinatawag na unified form para sa PBR. Okay. Ito yung pinagsama-samang pangangailangan ng informasyon batay dun sa pangangailangan ng tatlong social agencies, Oo. yung pag-ibig, PhilHealth, and SSS, at yung requirement ng business name registration. Kung matatandaan nyo po, pinaikli natin ang proseso sa business name. Yung 8 pages dati, ginawa nating isang page na lang na handun lang yung essential elements na kailangan natin punan para magkaroon tayo ng business name. Dinagdag natin dito yung pangangailangan ng tatlong social agencies. Kaya pagdating mo sa sa DTI at kumuha ka through the PBR ng business name mo, makukuha mo na rin yung SSS, PhilHealth, and pag-ibig numbers mo. Hindi ka na kailangan maglaan ng panahon para pumunta ka sa bawat opisina ng SSS, PhilHealth, pag-ibig. Ayun. Director Nani, naalala ko po dati, di ba meron kayong programa kung saan pwede kang pumunta sa mall at na makapagpa-register po ng pangalan ng negosyo. Ngayon po ba, hindi po ba aplikado ito dun sa pamamagitan ng cloud? Ay, kasi nga po, dahil in-enhance natin yung system, hindi pa natin na ikakabit uli yung electronic payment. So, kung pupunta man sila sa mall, halimbawa, magpaparehistro sila, pupunta pa rin sila sa DTI para magbayad. Kailangan pa rin talaga sa DTI Kaya hindi field muna office. namin inilagay sa aming serbisyo yung pagpupunta sa mga malls. Pero sa susunod na mga panahon, pagka na-stabilize na natin yung ating sistema ngayon, di kakabit uli natin yon at gagawin uli natin, papalawakin natin. Ayun. Magkano po naman yung kailangan bayaran sa DTI? Depende po sa scope na nakita nyo, napili nyo po. Meron po tayong 4 na scope na tinatawag. Ano po ba itong scoping natin? Yung 4 na scoping is meron pong national scope. Ibig sabihin, kahit isa yung business name mo, pwede mo siyang gamitin sa lahat sa anumang parte ng Pilipinas. Oo. Sa susunod ng scope, yung regional po, ay dun po sa region na pinili mo, isang business name na lang ang gagamitin mo. Pwede ka na mag-put up kahit saang parte ng region na pinili mo. Yung susunod pong scope category is a city or municipality. Doon ka lang po na at then last po yung barangay. Ang pinakamura po niyan ay yung barangay kasi limited po yung iyong pagpupuntahan. Doon ka lang pwede mag-put up ng iyong negosyo. Kaya ang charge po natin sa barangay level scope is 215. Yung 200 po para sa processing fee at yung 15 pesos para sa documentary stamp tax ng BIR. Okay. Yung susunod po yung city municipality, 550 naman po yun. Dahil po yung 500 para sa registration, processing fee at yung 15 pesos para naman sa documentary stamp tax. Susunod po, regional is 1,015 at yung susunod po yung na national is 2,015. Ganon din po yung breakdown.
Okay. Meron po bang peak season para sa registration? Sir Normally Nani? po, nagsasuffer kami dati based on the trend namin. First quarter for every year, sabay-sabay po sila. Kasi yung iba ko naghahabol ng business permit and licensing deadline. Yung iba po talagang tinatapat sa January para doon gusto nila maglakad-lahat. Pero kahit anong oras ngayon, dapat pwede na kayong magpunta para magpa-business name. Okay, finally, yung inyong mensahe po, Director, kaugnay po ng SME month, celebration po natin ngayon. Sa SME month natin, sineselebrate natin ang kagandahan ng pag-create ng isang negosyo, maliit man yan, o medium man yan, o micro man yan. Kaya dapat ilagay natin sa ayos at sa tama. Ang pagre-rehistro ng ating negosyo ay unang pangangailangan para natin masunod at hindi tayo aagam-agam sa pagnegosyo natin. Alam niyo, mas maganda yung magninegosyo ka ng tama para wala kang pinapangambahang pagkakataon na mahuhuli ka ng ating mga otoridad. Oo. Okay, Tayo. thank you very much, Director Nani. Thank you rin, Telma, and thank you rin, Tess, Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon maipahayag yung mga pangangailangan para sa patungkol sa ating Philippine Business Registry. Okay, have a nice day. And we will be back. Ayan, mga kaibigan, magbabalik po ang tipo kong negosyo. Sandali lamang po. Hi! Ako po si Hanelet Cacho ng Lyceum of the Philippines University. Kayo'y nakikinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Tutok na sa masayang samahan, makabuluhang kwentuhan at seryosong balitaan. Dito sa PBS, kaalaman mo'y lalawak at tiyak. Di ka maiiwanan. Tara na! Lipat na! Sa Radyo ng Bayan, konektado ka! Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Maging produkto ka man. Minutes after 8, Director Telma, diretso na tayo ngayon sa next segment na ito. Okay, kakausapin naman natin ngayon, medyo interesting kasi kakaibang negosyo itong pinasok niya. Kausapin natin ngayon ang, ano ba to? Masasabi kong beekeeping guru. Dahil siya lahat ang nagtuturo, siya lahat ang nagbebenta kung anong mga kailangan mong kagamitan. Kausapin natin ang may-ari ng Albi's Apiaries Enterprises. Walang iba kundi si Mr. Alberto Marcia. Good morning, Albi. Yes, good morning po, Ma'am Selma. Opo, kamusta po ngayon ang negosyo ng beekeeping? Well, okay naman po. Natapos ko ng harvestin lahat yung honey nung summer. Oo. Ngayon nasa another season po tayo tag-ulan ngayon. Oo. So ito po ngayon yung breeding part ng beekeeping. Ayun. Ano ba yung cycle ng bees para malaman ng ating mga tagapakinig bago yan maging honey? Cycle po yung buhay nila o yung paano po nagkaka-honey? Siguro yung buhay muna ng bee, tapos anong parte ng kanilang buhay dumadating yung honey, nag-harvest na sila? Usually po kasi mga bees nagbe-breeding sila bago sa Pilipinas po kasi nasa tropical tayo Oo. So, ito po ngayon mula September hanggang Disyembre po, ito po yung breeding season nila. Okay. So, nagpaparami sila ng between September and December. Opo, yun po yung breeding nila. So, para din pagtatanim ng halaman, pararamihin po sila sa panahon ng September. Oo. Pagdating po ng tagpulot, which is the summer month, Oo. dadami sila. So, mas marami ang makakakuha ng honey. Yun po, summer na po yun. Yun na po yung tagpulot. Oo. Sa isang colony ba, ano ba yung estimate mo number of bees?
maximum population po ng bee, yung full-blown na colony po is about 60,000 to 70,000 pieces po. In one colony. Opo, yun po yung maximum population nila. At galing lang yan sa isang queen. Opo, yun. Oo. Tapos, partner, alam mo ba na yung mga tinatawag nilang drones o yung lalaki, pagkatapos silang mag-mate sa queen, di ba, Albi, namamatay na sila? Opo, yun lang. Pinapatay ba? Nawawalan sila ng saysay sa buhay. Opo. Di ba? Ang saklap naman nun. Oo, ganun talaga. Pero Mr. Albert, nakailang kagat na po ba kayo ng bubuyog? Tsaka yung mga bubuyog bang inyong inaalagaan, nabibilang nyo kung ilan na sila? Ngayon, tanungin natin magmula nung nag-establish siya ng negosyo, kailan mo ba inumpisa niyang Albi's Apiaries Enterprises? Year 2000 lang po yan. Year 2000. Saan naman ang galing yung pangalan mo? Actually, yung Albi po, that's my beekeeper's name. Okay. That's my pen name. So, I gave it to my second son. Binigay ko po sa pangalawang anak ko. Oo. It's Albi talaga po. Ayun. Kaya naging Albi's Apiaries. Okay. So, para siguro ikaw, manatili sa negosyo niyan, dapat ano siya, profitable, di ba? So, profitable ba? Well, ano po, yung mga nagsisimula, magsimula ka muna mas hobby muna po. Hobby. Oo. Before, yung hobby magiging livelihood, Oo. and then yung livelihood po magiging negosyo na later. Correct. Hindi naman po ako nagsimula ng negosyo kagad Namasukan muna ako, siyempre po, di ba? Oo. Hanggang natutunan mo. Opo. Okay. By the time na marami na ang beekeeper nangangailangan ng tulong, Oo. kahit nagpunta ako sa abroad po hindi ako masaya Hindi ka masaya. Saan ka nag-trabaho abroad? Sa Australia po, Saudi. As a beekeeper? Opo. Really? Doon, may amo ka. Siyempre, unuutusan ka nila. Oo. Tapos dito naman sa Pilipinas po kasi marami ng beekeepers. So, dapat may kausap ang mga beekeepers. Meron bang association ng mga beekeepers? Meron po. May mga association tayo from north to south. Meron po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, meron po. Okay. Mr. Albert, bakit po sinasabi nakakaunti lang yung makakapag-breed ng queen bee? Yun nga po halos kukunti lang po kami sa Pilipinas. Anybody can breed queen po, except yung quality ang pinag-uusapan po Oo. Madali yun, by the book po, they can read it how to make, to breed queens. Pero, yung natutunan ko po sa Australia, it's a worth million, I brought it here, dito sa Pilipinas, para gumawa ng reyna po. So, yun po, para masupplyan yung, kasi po, ang buhay po ng colony ay nasa reyna. Correct. Kung wala ang queen, hindi po mabubuhay isang colony, hindi dadami sila. Oo. Very interesting yung bees, partner. Pero gusto ko malaman kay Albi, bakit sa lahat ng insektos nakahiligan mo ay bees? Oo nga. Oo, kasi po nung nag-aaral kami, entomologist po ako, agriculturist. Okay. Puro ang pinag-aaralan sa eskwelahan, puro efficacy ng insecticides, mga peste. Correct. Hindi po nakita ko yung mga useful insect. Ito nga po yung butterfly, yung bees. Pero sabi ko, ang butterfly hindi mo naman nakakain. Pero ang bees, pwede itong food production. Right. So, Ayun. So, very helpful ang bees pagdating sa farming. Yes, opo. Oo. So, how do they help? Well, sa isang farmer's po, halimbawa mag-aalaga siya, 3 puntos na pwede siyang makinabang. Una, makikinabang po siya sa, meron siyang staple food po na honey na pwede niya ipakain sa pamilya niya. Okay. Hindi po nasisira yan, non-perishable. Non-perishable ang honey. Yes, no expiration po. Oo. Pangalawa, yung mga sobrang pulot niya, yung sobrang produkto, may iaambag niya, may magiging livelihood po, may ibebenta niya, so may cash siya. Okay. Ang pangatlo po, ang pinaka-importante, kung may tanim siya, let's say may mga orchard or vegetables, mapopollinate po, tumutulong sa pagpaparami ng bunga. Correct. Oo. Marami talagang benepisyo sa honey. So, ito yung isang magandang negosyo, partner, na palagay ko nakikita mo yung triple bottom line. Na nakakatulong ka na sa tao,
sa planeta, sa environment, di ba? Lahat-lahat At na. kumikita ka pa. Yan ang Okay. magandang negosyo. So, dun sa mga gusto mag-umpisa ng beekeeping or mga colonies, magkano ba ang kailangan nilang investment o kapital, Albi? Well, una po muna, mag-seminar muna po siyempre. Okay. Kailangan pag-aralan mo yung buhay ng bee. Oo. Hindi po nakatali yan. Hindi nakakulong. Lumilipad po. Oo. So you have to study their behavior. Right. From there po, after the seminar, siyempre po, you can buy colonies po. Oo. Aayudahan ko po yun. Okay. Meron akong after sales para mag-success siya. Ayun. Yun ang importante. Opo. Kailangan mag-mentor ka kasi po, zero knowledge ka po eh. Oo. Kahit nag-seminar ka, let's say 50% makukuha mo. But the 50% po, yun yung experience ko na i-share ko sa inyo sa kanila na with my 30 years experience ko sa bees, Oo. pwede kong ma-share sa kanila yan. Ayun. So, saan ba maganda maglagay ng mga colonies? Well, kailangan po kabisado rin nila yung mga namumulaklak po sa paligid nila. Aha. At ang panahon po, hindi po ito pwede sa maulan. Hindi siya pwede sa maulan. Opo. Okay. Katulad po sa bandang Lukban, malapit kami ang pamilya ko pong sa mother side ko sa Lukban sa Quezon. Oo. Maulan, hindi pwede pong mag-alaga. So, dapat pupunta mo yung dry. Hindi po, kabisado mo yung between the dry and wet season po. Meron siyang distinct, alam mo po yung tag-araw sa tag-ulan. Aha. Okay yun Opo. Kailangan kasi if you're a beekeeper, you will be a weather bureau rin po. Magiging, ibig sabihin na Oo. mapapamahal ka sa kalikasan. Correct. Dapat pala ikaw ang kunin ng weather forecaster. Yung bees po ang nagsasabi sa atin ang... Oo nga di ba? Kakaiba yun, partner, di ba? Ayon sa mga bubuyog, yung mga ganon. Meron nga po kung minsan nag-aalaga ako, biglang nagbabalikan ng mga bees. Hindi po umuulan sa lugar ko. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung mga bees po, nagbabalikan sila, uulan na. Interesting. Mr. Albert at Director Telma, meron tayong listener si Miss Annie Bermudez. Gusto niyang malaman kung delikado yung kagat ng bubuyog. Actually po yung hindi po nangangagat ang bees, nanunusok po. They sting. They sting po. Oo, yun. Delikado raw po ba yun? Pag allergic po kayo, let's say hindi kayo kumakain ng honey, delikado po ang sting kasi ma-allergy kayo. Yung immunity nyo mahina. Pero pag kumakain kayo ng honey, okay po. Pero ako po, hinahanap-hanap ko pa nga po yung sting eh. Di ba yung sinasabi ngayon na yung sting ng mga bees ay gamot sa rayuma? Opo. Ako, I tried that before, partner. Nagpakagat ka, Director Telma? Oo. Talaga? Yes. Anong Parang tinusok ka lang ng karayom, ganun lang yung niya? Ganun lang yun. Ganun lang po. Apit therapy. Oo. Ang ganda ng bees. I love beekeeping. Anyway, so anong number ang pwedeng tawagan para dun sa mga interesado sa mag-umpisa ng beekeeping? Opo, pwede niyo po akong kontakin sa cellphone ko po, sa smart po, 0919-426-2228. Ang bilis naman. 0919-426-2228. Okay, so yan po. Kung gusto ninyong mag-umpisa ng beekeeping, meron mga colonies si Albi, meron din siya mga equipment, di ba? Opo. At syempre, ang pinaka-importante, yung mentoring after sales. So, thank you for your time, Albi. Thank you rin po, Ma'am Telma. At we will get in touch with you soon. Ayan, maraming salamat si Mr. Alberto Marcia. Isang beekeeper ating nakausap. Nagatin sa atin ng 38 minutes after 8. Siguro, Ma'am Telma, marami nang magiging interesadong mag-alaga ng bubuyog, di ba? Bubuyog ba talaga ang Tagalog ng bee? Di ba bubuyog is locust or wasp? Bubuyog. Ha? Bubuyog ba? Okay. Okay. Sige, sinabi mo eh. Okay, marami pa tayong pag-uusapan mga kaibigan. Magbibigay daan lang tayo sa ilang mga mahalagang pagunita. 7,100 islands. Philippine Broadcasting
Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Hello sa inyo mga kaberks, kapuso at kapamilya. Ito po si Svetlana Lizelle T. Garcia, mag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kumpletong impormasyon at balita ba ang hanap nyo? Halina't makinig at pakinggan ang pinakamagagaling na tagapag-ulat ng PBS, Radyo ng Bayan 738 kHz, konektado ka. Mga kaibigan, buuin mo ang inyong araw, kapiling ang makabuluhang pagbabalita. Ugaliing tumutok sa Radyo ng Bayan 738 kHz. Ito po si Joseph Vergara, galing sa Universidad de Manila. Makinig at makibalita dahil dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. In the mood, in the mood, Masulyap-sulyap. in the mood, in the mood. Ayan, sa lahat ng mga nasa mood para sumulyap. Ito na yung ating susunod na segmento, Director Thelma. Yes, ang ating susunod na segment ay may kaugnayan pa rin sa pagnenegosyo ng agrikultura. At yung isang nakikinabang doon sa partner kanina, pinag-usapan natin yung bees and how they help in the farm. Yes. Oo. Yung ating susunod na guest, ito naman ay maaring makinabang doon dahil ang produkto ay cacao. Cacao trees, they are helped by bees. Masarap yan, Masarap talaga yan. At itong kakausapin natin, sila ang siguro masasabi nating eksperto at the authority when it comes to cacao. Yan. So, kausapin na natin ang ating susunod na panauhin. Siya po ang tesorero ng Cocoa Philippines Foundation. Walang iba kundi si Mr. Dominador Calves. Good morning, Mr. Calves. Good morning, good morning. Just call me Dandy for short. Dandy. Partner, alam mo, masarap yung Dandylicious ni Mr. Calves. I love that. Meron siyang pinoproduce na tableya, isang byproduct ng cocoa plant. Ay, natikman ko na yan. Masarap Natikman mo talaga. Natikman ko na, masarap yun. Yung Dandylicious? Oh, nakon. Mr. Dandy. Yes. Meron ka na palang fan dito. Meron na. Oo. Thank you. Okay, pero pag-uusapan muna natin ang Cocoa Phil Foundation. You are celebrating how many years now? I know it's your anniversary this July. No, I'm sorry to say, but that was in March. March? Yes, March. I looked at the Articles of Incorporation. It was way back in March 1993. Okay. So, March. But still, it is your anniversary year. Yes, it's our anniversary year. So, ilang taon na yun? Kung 93? 20 years. 20 years? 20 years. Wow, 20 years. Ganun nakatagal ang Cocoa Phil Foundation. Yeah. Let's start on why you had to organize the foundation. What are the objectives or the mission of this foundation? You see, prior to 1993, the cacao industry was very much organized with the big estate planters. We had the Cojuangco Farms, we had the Chitong Ayala Farms, and we had the Philippine Cocoa Estate Corporation Farms. And these are big estates, very big, by the thousands of hectares. They're all organized, and the farmers are just working in the farms. However, when the Agrarian Reform Law was established, these farms were
these farms disintegrated and were handed over to the farmer cooperatives. Unfortunately, the farmer cooperatives had no formal training on how to manage plantations, and in Tagalog, nagkawatak-watak sila. So, naging useless, ibig sabihin yung pamamahagi ng lupa. Yeah, kay yung cooperative number 1 became another cooperative after 2 years, hati-hati. Hati-hati. So, anong tawag ba yun? Nag-away-away? Away-away. Nag-agawan? Nag-agawan ng lupa. And nagtanim ng ibang halaman. Oo, kasi hindi nila alam yung halaga ng cocoa at that time. Alam nila, but hindi nila alam yung pamamaraan. Wala silang financing, wala silang Ayun. marketing. Higit sa lahat, wala silang management. Oo. So, hindi sila na prepare ng gobyerno para magkaroon ng lupa sa sarili nila. Siguro prepared sila kung 1 hektarya, 2 hektarya, pero if you're talking of thousands of hectares, ay talagang sasakit ang ulo nila. So, yun, nakita namin ang puwang. We saw the gap between implementation and production. So that is the reason why this umbrella organization for the cacao industry was established. Ayun. To consolidate whatever is left and make them move forward. Malaking tulong po palang inyong foundation kung gano'n, ano? Philippine-wide po. Oo. And it is a good thing now. Kasi noong 20 years back, it was very lucrative to have a cocoa business or cacao business. Well, ever since naman, it has been lucrative because cacao is chocolate. When you say cacao, ang eventual product line mo is chocolate in various forms. It became more... Kamusta ang presyo ngayon? Bagsak yun, o ano? Because of the shortage of cacao beans. Ang laki ng shortage. Natural, pag may shortage, mas mataas ang presyo kesa dati. We used to have sufficient stocks, sufficient supplies of cacao. But when the industry disintegrated, yung dating 30,000 hectare na production, naging 6,000 na lang. And then, siguro by now, nagkaroon na rin ng improvement. We should be in the vicinity of 10,000 by now. 10,000 hectares? No, 10,000 metric tons. Metric tons. Consumption is in the vicinity of 30,000. Okay. So, there is still the 20,000 metric ton gap between production and consumption. Ayun. So, anong ginagawa ng cocoa field para makatulong in addressing this gap? So, that is where we come in. We campaign for a sustainable cacao production technology in most sustainable areas are the coconut farms, coconut lands, because we plant the cacao underneath that coconut. So intercropping. Intercrop, so they will have additional income. Okay. Kasi partner yung coconut, mga 6 na taon pa yan bago magbunga. Oo, matagal-tagal. Oo. So ano ngayon ang kakainin ng farmer habang nag-aantay? We not only propose cacao, which is a 2-year crop, pero before 2 years, dapat meron pa rin silang tinatanim in between. You can have mais. Luya. Luya. Ginger. Oo. Pwede pala luya. Luya or mais, pwede rin, Dandy? Pwede rin 3 months, di ba? Yung mga short gestation crop. Pwede rin munggo. Munggo. Yan. Leguminous, para mayroong mas mataas yung nitrogen content ng lupa mo. We propose mga leguminous small crops. No? Ayun, so munggo pala. Munggo, yung luya. Luya. Ganyan. Ube. Ube, namimili ng lupa ang ube. So, hindi lahat ng coconut lands pwede ang ube. I see. But talagang kung ang isang farmer ay masipag, hindi siya gugutumin. Marami siyang magawa sa kanyang 1 or 2 hectares na lupa. Pag madiskarte talaga. Diskarte lang. Okay. So, any events that we should look forward to this year?
By the way, ang DTI kasi, meron tayong tinatawag na mga cluster and meron tayong cacao cluster headed by PD Edwin Banquerido. Yeah. So, dapat tayo ay makipag-ugnayan because CocoFil is one of the oldest and biggest organizations, hindi ba? Tama po yan. Okay. So, kayo rin ba ay yung merong recommendation or suggestion to put up a cacao council or a board? Yeah. Ay sa tulong kami diyan, we are open to sit down with these groups, no? Right now ditong July fully booked yung aming schedules. Next week starting July 10, 11 and 12 nasa Palawan po kami. Meron diyang cacao forum, investment forum. Okay. Palawan is a suitable area for cacao. Great. So that's a good start for a cluster. Pwedeng cluster ang Palawan dahil malaki yung lupa nila. And then the following week, the week of July 15 to 18, yung sa Davao naman, ang PhilMec, which is, if I'm not mistaken, one of the agencies under Department of Science and Technology, PhilMec, mechanization and industrial uses, they will have a seminar in Davao for coffee, cacao, and soya beans for their post-harvest facilities. Okay. So, nandun din po kami. They tapped us to talk about the cocoa post-harvest. And then thereafter, merong kasunod naman sa Lucena City. Again, that's another cluster. Nandyan ang Chaong, Candelaria, yung mga farmers dyan. So, investment forum din yan? Investment forum din yan, urging the private sector to help the farmers go into cacao growing. I see. Because as I see, there is a need for the private sector, for the capital markets, no, to help in the agribusiness side. And Mr. Dandy, merong programa ngayon yung Department of Agriculture na pagpapalawak ng taniman ng cocoa di ba? So kayo tumutulong din po diyan. Kapartner natin po ang Department of Agriculture. Especially yung grupo ni Director Gasmin do sa AMAS, DA AMAS. DA AMAS, Agricultural Marketing Assistance Services. Sila po yung kapartner namin umiikot for the investment forums. Okay, so ano ba ang ating vision or dun sa ating cacao roadmap? Ano ba yung ating gustong marating? Ganito po, yung initial target po natin just to sustain or magkaroon ng equalization ang production and consumption. So if that is the immediate or say short-term vision, we need approximately additional 20,000 metric tons to how do we call it, equalize the gap between production and consumption. Okay. 20,000 metric tons. And how many hectares ang dapat mong nataniman dyan? Ang isang hektarya ho ba, ilang tons ang napoproduce? Ganito po, Madam. As much as possible, we would like to use a ratio of 1:1 per seedling or per cacao tree, 1 kilogram. Okay. Kasi po, yung gamit ng hectarage, hindi masyadong accurate dahil si Mang Pedro nagtanim ng 10 kapuno sa isang hektarya. Tapos si Mang Juan nagtanim naman ng 300 na kapuno sa isang hektarya. So if you use the hectarage as a basis, hindi po uniform. I see. So, isang project pa lang ninyo dapat yan na magkaroon kayo ng mapping. Yes, statistical mapping. Statistical mapping kasi yung mga recent statistics natin is not accurate. Pansin po namin yan So, dapat ang bibilangin ay hindi hectarage, kung hindi yung bilang talaga ng puno. Yeah, planted on the ground. Planted on the ground. Okay. Yeah. Great. So, malaking project po yan. So, kami, at least, namomonitor namin yung ilang thousands of seedlings na ang naitatanim on the ground na part of our program. So,
offhand, we can say that we have already distributed approximately 500,000 500,000 seedlings. seedlings 500,000 seedlings. in a span of Since the start of siguro from 1997 onwards. I see. 1997. Okay, at ito pong napamahagi ninyo ay namumunga na ngayon. Yes, of course, yung mga nauna na, namumunga na, and so that is the reason why nakikita natin na tumaas na yung production statistics natin. Sino nga bang ating mga buyers for cacao? I know the big chocolate manufacturers from Europe and the US are our buyers. Yeah, cacao or chocolate being sweet attracts ants. I mean to say, they attract the buyers. So, number one is the Mars Confectionery USA. They saw the potential of cacao growing in Mindanao, so they set up operations in Kalinan District, Davao. Okay. So they're there. They put up their own facilities, their own laboratories, and they're buying beans. Okay. And they say that they will buy all the way up to 100,000 metric tons if we can produce that nuts. Okay, that's just one. There is another one in Singapore. He has been our, a resource speaker for cacao development. Yeah. The name of the company is ADM, Archer Daniel Midland. ADM Cocoa Asia. Sila din, they are open to buy any quantity of good quality cacao beans from us. They're open to buy. So there's a vast market that needs to be filled up. Just our local tablea alone. That is a huge market. Bahagi na talaga ng hapagkainan ng mga Pilipino natin, di ba? Ayun lang tsokolate at tsokolate a. Oo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng and a? Ano yung at a? Yun ang sikreto ng mga may-ari ng bahay noon, panahon ng mga Kastila. Makwento ko lang, pag yung may-ari ng bahay ay nakarinig ng karwahe na dumarating, tik-tik-tik-tik-tik-tik, sabi niya, uy, si Kwan yan, alkalde yan, o si Cora Parroco yan, o si Padre Damas yan, o Don Pepe yan. Pag sasabihin niya doon, ibubulong niya, alam na nung mayordomo, preso, malapot, naka-tsokolate gagawin niya. Ayun. Pero pag sinay niya pag wala kang narinig at biglang may kumatok sa pintuan mo, ibig sabihin, naglakad lang yon. Si Kwan yun, si Jose, si Ambo, o sige. So, bubulungan yung mayordomo. Aguado, matubig. Ayun, aguado, matubig. So kung espresso, malapot. Espresso. Talaga yung mga Kastila, mga kaibigan natin. Thank you very much. With that, we'd like to thank you, Dandy, for your time. And we look forward to all of your future events. Magpasabi lang kayo para ma-feature namin. Ang malapit dyan yung Lucena. Okay, sige. I think you can just join us in our Lucena Forum. That will be in August. Okay. Early part of August. Thank you very much. And good luck to the Cocoa Phil Foundation. Okay, thanks so much for your time. Thank you. Okay, thank you. Dandy, mga kaibigan, Dominador Dandy Galvez, treasurer ng Cocoa Phil. Nagatin sa atin ng 58 minutes after 8. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. 2 minutes para sa pagpapaalam na, Director Thelma. Yes, thank you very much. It was a very fruitful and informative 1 hour again, partner. Marami na naman tayong natutunan. Lalo na yung at a. So, alam mo na ngayon. Yung EOU naman sa susunod ang ating alamin. Baka may istorya pa dyan. Okay, abangan po ninyo kami sa susunod na linggo. 1 oras na naman po tayong magkakasama. For now, it's bye-bye time. Have a nice weekend. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Bye, Director Thelma. Ako po naman si Tess Ramirez. At sa ngalan ng ating mga nakatuwang pa na sina Miss Marela Diam Castro, Marjorie Posas, maraming salamat sa technical side. Thank you pa, Engineer Dito de los Santos.
Nandiyan din sila na Itable at June Baladan ng DWBR FM. Until next Friday, have a nice weekend. Bye! Ito ang Philippine Broadcasting Service.